Bukas. Ginoong Shi. Uy, may tao nga talaga dun. Sino ka? Paano ito nahulog mula sa langit? Gusto mo bang tanungin muna ako? Sige, Sa loob ng isang oras, wala nang pag-asa ang matandang ito. hoy, salamat. Ang pamilya ng matandang ito ay may puso ubos na gu. Napakalakas ng laso na ito. Pero buti na lang ngayon ka nakilala. Anyayahan ang pulang apoy ng Fire Phoenix gamit ang aking banal na esensya. Wasakin sa lahat ng direksyon, sandaan na kasamaan. Ginugising na kayo. Ayos lang ako, ramdam ko. Muli akong nabuhay, ang ganda. Ako si Xie Tingchuan ng pamilyang Xie sa Siagongcheng. Salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Bilang kapalit ng iyong pagliligtas sa buhay, Ako, si Bai Ning. Ang pagliligtas at pagpapagaling ay tungkulin ng isang doktor. Hindi na kailangan ng kapalit. pwede mo namang banggitin. Kahit ano man yan, pumapayag ako. Meron nga akong problema na kailangan ng tulong. Kailangan kong maghanap ng mapapangasawa. Bakit hindi mo ako pangakuan? Bakit hindi mo ako pangakuan? Ay, pasensya, ako. Bakit ang mga kabataan ngayon ay napaka-reserbado? Pumayag ako sa kasalang ito. Lolo, huwag kang magulo. Baining, nagbibiro lang ang lolo ko. Huwag mong seryosohin. Ito ay isang misteryosong singsing na jade na may 1,000 taon. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ni Miss Baining. Hindi naman talaga. Hoy, bakit hindi matanggal ang singsing na ito? Aray, ito ang tadhana. Kahit na ako ay mayroon. Pero, sino ba ang may kasalanan? Ako si Baining, isinilang na malibog. Oh, sang-ayon ako. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka magmadaling bumaba ng bundok para makipagkasundo sa panganay na anak ng pamilya Zhao? Huwag mong sabihin, kailangan kong magmadali pa uwi para makipagkasundo. Ang pamilya Bai ay iisa lang ang apelyidong Bai sa buong lungsod. Inatasan ni Li Jie ang isang grupo na pumunta sa bahay ng mga Bai na may daladalang 1 bilyon bilang pasasalamat. Ituring na lang natin ito bilang pagbabayad sa utang na loob sa pagligtas ng buhay. Ito si Ogawa. Paano naging ganito ang 1 bilyong pasasalamat na ito? Gusto na ng lolo ang manugang na ito. Lolo, Agad napalitan ito ng panliligaw na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ipapadala ito ni Butler Lee sa bahay ng mga Bai. Pumunta ka rin sa bahay ng mga Bai. Agad na pakasalan at iuwi sa akin ang aking manugang. Kung hindi, huwag ka nang bumalik para makita ako. magkakasal na ang kapatid kong babae. Kung gayon, ikaw ang kumuha ng kasal. Wow, ang ganda talaga. Narinig kong mahigit 3 milyon ang halaga. Jiro, napakabait sa'yo ng panganay na anak ng pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay isa sa pinakabantog na pamilya sa Haicheng. Huwag mo kaming kalimutan pagkatapos. Sandali, saan ka nang galing? Narito ako para tuparin ang kasunduan sa pag-aasawa. Ayon sa master, pumunta sa Baihuakyang para kunin ang aking marriage certificate. Pakipag-alam po. Ikaw lang ba ang karapat dapat banggitin ang pangalan ng aming Ginoong Bai? Umalis ka na kung ayaw mong mapahamak. Huwag mo kaming sisihin kung maging bastos kami. Huwag kang magmadali, magulat ka. Huwag mo akong pilitin na pumasok ng sapilitan. Jiro. Nanay. Ang ating Jiro ay isa sa pinakamagagandang dilag sa Haicheng. Tanging isang mapagmalaking anak tulad ni Ginoong Zhao ang karapat-dapat sa kanya. Sinabi rin ni Kuya Chingshu.
Pagkatapos kong ikasal, lahat ng gusto ko ay nasa pamilya Zhao. Mula ngayon, aangat na ang pamilya Bai sa Haicheng. Lahat ng ito, salamat sa ating Jiro. Jiro, napakaswerte mo kung hindi dahil sa pagpapalayas sa patay na babaeng iyon na si Baining noon. Maglakas loob kang magsalita ng kalokohan muli. Mag-ingat ka at baka putulin ko ang dila mo. Ginoong Bai, Hindi ba't iniwan si Baining sa kabundukan? Bakit siya biglang bumalik? Huwag siyang papapasukin. Baining, bakit siya bumalik? Alam mo bang ikakasal na kami ni Kuya Chingshu? Sinadya mo bang bumalik para manggulo? Mahirap pakisamahan ng babaeng iyon na si Baining mula pa noong bata siya. Napaka-importante ng okasyon ngayon. Kung siya ay darating para manggulo, magkakaproblema tayo, bababa. Malas. Ang babaeng ito ay nangangahas manggulo. Hindi ko siya patatawarin. Sino ang nagsabing papagandahin ako? Narito ako ngayon para matuto pa. Saan nanggaling yung maliit na babae? Kakaiba ang suot. Umalis ka na kung alam mo. Kung magkakagulo ka pa sa birthday party ni Jiro, hindi ka namin palalampasin. Nandito ako para kunin ang marriage certificate para magpakasal. Sino ang pakakasalan mo? Isang mahirap. Naalala ko na ang tawag sa marriage contract, Zhao Qingshu. Ako talaga ang dapat pakakasalan ni Kuya Chingshu. Kung tama ang alala ko, ako ang tunay na anak ng pamilya Bai. Kung hindi nagbalit ng apelido at pumasok sa pamilya Bai, si Bai Huaqiang, saan mo nakuha ang mga ari-arian? Ang marriage contract ng pamilya Bai at Zhao ay ginawa ng lolo ko nung buhay pa siya. Ako ang may marriage contract sa pamilya Zhao. Nanay mo at lolo mo, mga maiksing buhay. 2 taon ka pa lang, itinapon ka na sa bundok, wala kang kwenta. Ay, hinampas mo ako? Masama ang bibig mo. Inayos ko lang ang bibig mo. Tingnan ko kung magsalita ka pa ng masama tungkol sa nanay at lolo ko. Walang marriage certificate na makukuha. Kahit na meron, ang nakasulat sa marriage contract ay by Jiro. Balak ko namang kanselahin ang kasal, pero ang yabang mo. Kung ganon, wala akong magagawa kundi, hoy, salamat. Tadhana natin ito sa buhay na ito. Wala akong magawa kundi biguin ka. Magpapakasal ako. Pupunta na ako ngayon sa pamilya Zhao para hanapin si Ji Zhao. Ano naman kung may marriage contract ka? Magugustuhan ka ba ng panganay na lalaki ng pamilya Zhao? Gusto kong makita kung ikakasal si Ji Zhao sa isang maliit na babae tulad mo o sa anak ko, ang tunay na anak ng pamilya Bai. Maghintay ka na lang sa kahihiyan mo. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa aking nobya? Sino yon? Hinayaan mong apihin ang nobya ko? Chingshu, nandito ka na rin. Ito yung probinsyana. Sabi niya, naka-engage siya sa'yo at gusto kanyang pakasalan. Ikaw si Zhao Qingshu? Ako si Bai Ning, ang pupunta rito para pakasalan ka. Kung nandito ka na, tara, magpakasal na tayo agad. Pagkatapos magpakasal, kailangan kong umakyat ng bundok para magsanay ng pagluluto. Saan galing tong probinsyana? Gusto mo pang makipag-engage sa akin? Ano ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi ko kinikilala ang engagement natin. Ang gusto pakasalan ni Ginoong Zhao ay ang aming Jiro. Hindi tulad mo na parang walang ina. Anong karapatan mo para ikumpara sa anak ko? Ikaw, isang probinsyanang di edukada, karapat dapat bang makipag-engage sa akin ba? Sige, ayaw ko rin namang magpakasal, pero ang kulit-kulit mo kasi. Kung di kita papaluin, di magiging matatag ang aking puso sa daan. Sige. Talaga no, halika, hayaan mong kumalma ang kamay mo. Chingshu, Ngayon kumalma na ako. Baining, anong ginagawa mo? Bumaba ka ng bundok at ginamit mo ng basta-basta ang mga pamamaraan ng immortal. Mag-ingat ka sa kaparusahan. Sige, Bailey, siya ang hari ng Haicheng. Kung sasaktan mo siya, sasaktan mo ang buong CCT. Wala akong pakialam kung sino siya. Tao man o aso, kailangan niyang masampal. Ang CCT na ito ay sakop ko. Ngayon pa lang, papasukin na kita sa hukay. Bigyan mo siya ng magandang leksyon. Kung ganyan ka mag-isip, alam ko rin naman ang kaunting suntukan. Suntukan at sipan, di ba? Hayaan kitang sumuntok. Kaunti lang ang alam, di ba? Hayaan kitang maintindihan. siya ang magbibigay sa'yo ng gantimpala. Mas gugustuhin ko pang makita kang niloloko ng isang lalaki. Paano mo ako maaagawan kay Chingshu? Ang pamilya Xie sa Beijing ay nakatanggap ng 10 bilyon na dowry. Ano?
Ang pamilya Xie sa Beijing ay naghahanap na mapangasawa ang anak na babae ng pamilya Bai, espesyal na bigay kasal, 10 bilyon. Kunin mo. Ang pinag-uusapan ninyo ay ang pamilya Xi, ang pangunahing pamilya sa Beijing. Ang pamilya Xi ba ang paparito para hingin ang kamay ng anak ko? Siyempre po ang aking amo si Xi Tingchuan. Iyon yung nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Si Xie Tingchuan, ang makapangyarihan sa buong China. Bakit niya ako gustong pakasalan? Gaya ng sinabi ni Ginoong Xi, inutusan niyang pakasalan ang anak na babae ng pamilya Bai na may 10 bilyon na bigay kasal. Noong nakaraang linggo, dumalo ako sa handaan ng pamilya Xie. Noon ba ako pinansin ni Ginoong Xie? Ikaw nga siguro iyon. Nasa daan na po si Ginoong Xi. Maghintay lamang sandali, binibining Bai. Sige, hihintayin ko siyang dumating. Well, dahil naibigay na ang bigay kasal, uuwi muna ako para mag-ulat. Sige, ingat. Talagang anak ko, isang pagkakataon lang ang kailangan. Nakuha mo na ang pabor ng pinakamakapangyarihang pamilya. Sa suporta ng pamilya Xie, sa hinaharap, ang ating pamilya Bai ay magiging pinakamataas sa Haicheng. Ha ha ha! Bailey, mainggit ka. Ako ang gustong pakasalan ni Ginoong Xie. Ikaw ay isang taong galing sa bundok, ni hindi karapat-dapat magsapatos sa akin. Hindi ako makakapantay sa'yo. Mamaya gusto kong pakasalan ito. Mamaya gusto kong pakasalan yon. Ang kapal ng mukha mo parang pader. Ikaw, Hoy, sandali! Ano ang ibig mong sabihin? Angelica, hindi mo ba ako pakakasalan? Iba si Ginoong Zhao ngayon. Ngayon, 10 bilyon ang handog para pakasalan ang aming Jiro. Pero ang pamilya Xie sa Beijing, ang inyong pamilya Zhao kumpara sa pamilya Xie, hindi man nang katumbas ng isang daliri. Siyempre, hindi ka namin papakasalan. Para sa pamilya Xie, kailangan mo talagang saktan ako, di ba? Angelica, hindi mo ba sinabing ako lang ang mahal mo? Ginoong Zhao, tama ang nanay ko. Ang pamilya Xie ang gustong makipagkasundo sa akin. 10 bilyon ang handog nila. O kaya ikaw 10 bilyon. Kung hindi, ang pamilya Xie na lang ang pipiliin ko. Ngayong araw na ito, ang inyong pamilya Bai, kailangan ninyong magbigay ng paliwanag sa akin. Ginoong Zhao Mai, isang tao na handang pakasalan ka. Isa rin siyang miyembro ng pamilya Bai. Siya na lang ang pakakasalan mo. Ang pamilya mo napakatanga at sama ng ugali. Unang beses ko makakita ng taong walang hiya at balimbing. Ang pamilya Xie pa rin ang pakakasalan ko. Sa iyo na lang ang kasal sa pamilya Zhao. Dapat kang lumuhod at magpasalamat sa akin. Sigurado ka bang ikaw ang gustong pakasalan ni Xie Tingchen? Lagi nilang sinasabing ang anak na babae ng pamilya Bai ang pakakasalan nila. At ako lang ang anak na babae ng pamilya Bai. Ikaw kaya? Ganun ba? Si Xie Tingchen dumating para magbigay ng handog sa akin. Si Bai Jiro agad-agad na inangkin. Nandito na si Xie Tingchen. Magiging masaya na ito. Anong pinagtatawanan mo, Day? Ngayon, si Ginoong Xie na ang aking nobyo. Sandali lang, darating na ang nobyo ko. Siguradong papagalitan niya kayo. Kung gayon, hintayin natin si Xie Tingchen. Titingnan natin. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Naiinggit ka sa pamilya Xie na humihingi ng kamay ko na may 10 bilyon na bigay kaya. Pagdating ng aking nobyo, dapat kong ipaalam sa'yo kung gaano siya kalakas. Aray, takot na takot ako. Tamad na akong asikasuhin ang umiikli mong cerebellum. Dahil hindi pa tapos ang kasal na ito, aakyat ako sa bundok para magsanay. Hindi ka pwedeng umalis at kailangan mong pakasalan ang pamilya Zhao. Gusto mo pa ring ipasa sa akin ang basurang ayaw mo? Ikaw babae, ano ang ibig mong sabihin? Oh, si Ji Zhao ay pakakasalan na ngayon ang aming Jiro pagkatapos ng pamilya Xie, basta't may tulong ang pamilya Xie sa aming pamilya Bai. Hindi ba't parang araw na sumisikat sa langit? Sa hinaharap ang pakikipagtulungan ng aming pamilya Zhao at pamilya Bai, hindi ba't lalong magiging makapangyarihan? Ang pamilya Xie ay talagang hindi madaling guluhin. Mas mabuting makisama kaysa makalaban. Ang galit lang sa puso ko, kailangan kong humanap ng paglalabasan. Sige, Oh, sang-ayon ako. Bagamat mukhang dukha ang probinsyanang ito, pero birhen pa rin. Kaya't pipilitin ko na lang tanggapin, pero hindi mo ako pakakasalan. Ang mga taong katulad mo ay hindi karapat-dapat pumasok sa pintuan ng aking pamilya Zhao. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Hindi pa sapat ang sakit, ano? Bigyan mo ako ng mga sirang kamay at paa niya. Hubaran at itapon sa kulungan ng baboy. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Salamat.
Dumating mismo si Ginoong Xie para pakasalan ako. Anong meron? Sinong nagkakagulo rito? Pasensya na po at napatawa pa kayo. Eto may surot na dumating sa bahay namin para manggulo. Papaalisin ko na sana. Kanina, sino raw ang nanggugulo? Ginoong Xie, ako ang kasintahan niya, si Zhao Qingshu. Ito yung babaeng kanina lang nang gulo rito. Aalisin ko na siya kaagad. Ikaw, babaeng ito, nagalit mo ang pinakamakapangyarihan sa kabisera. Walang magandang kahihinatnan ang aabutin mo ngayon. Hulihin ninyo siya para sa akin. Oo, siya nga ang dapat hulihin para makita niya ang kapangyarihan ng isang kilalang angkan. Hoy Ginong Xie. Mali ang tinutukoy ninyo, di ba? Siya ang nanggugulo. Oo. Mali ang tinutukoy ninyo. Ano ka ba? Gagamit ka pa ng masasamang salita para siraan siya. Maganda ang pagkakapantay ng dalawang sampal na yan. Ginoong Xie, ako ang anak ng pamilyang Bai. Ako si Bai Shiru, ang taong nais ninyong pakasalan. Nagkakamali kayo, wala pong kasalanan ng nanay ko. Ang yabang mo naman. Hindi ikaw ang pakakasalan ko ngayon. Ako ngayon. Ang pakakasalan ko ngayon ay siya. Xie, nagbibiro ka ba? Siya yung prom ding galing pa sa bundok. Paano ako makakapasa? Pakakasalan ka. Opo, Xie. Hindi ba daang bilyon ang bigay kayang nakuha lang ni Mayordomo Lee? Sabi mo, gusto mong pakasalan ang anak na babae ng pamilya Bai. Ako ang anak na babae ng pamilya Bai. Kung magpapakasal ka sa maharlikang anak na babaeng si Bai Jiro ka dapat magpakasal. Tinuturuan mo ako kung paano gumawa. Hindi. Yun tama sila, Shizong. Kung magpapakasal ka, sa anak na babae ng pamilya Bai ka kailangan magpakasal. Hindi ba si Bai Jiro ang anak na babae ng pamilya Bai? Siya ang sangay na phoenix na may maharlikang pinagmulan. Ito ay isang pugo. Ako na lang ang kukuha sa kanya sa kabila ng pag-aatubili. Ano ka? Ikaw pa ang may karapatang kunin siya? Nakipagkasundo ako sa kanya. Tumigil ka. Ang kasunduan ko sa pamilya Zhao, ninakaw ito ni Bai Shiro mula pa sa simula. Nakita kong ganyan kang nagsisising tao. Tamad na akong asikasuhin ka. Aalis na ako. Huwag mo akong siraan. Magsisi ka. Talagang may mata ako pero hindi nakakilala ng ginto at jade. Talagang may mata ka ng aso. Sige, ngayong nagsisi ka na. Kaya ngayon, opisyal akong nanliligaw sa iyo. Baining, bata. Ngayon ay opisyal akong nag-aalok ng kasal sa iyo. Magiging nobya mo ba ako? Nangako talaga sa kanya si Mr. C. Kailangan kong sabihin agad ang balita sa matanda. Nandyan ka na naman. Nagbibiro lang ako sa lolo ko. Ngayon din, hindi pa ako ganap na handa. Kaya sa loob ng ilang araw, maghahanda ako. Tiyak na masisiyahan ka. Bulag ba ako? Si Mr. Xi ang pinakamayaman, nag-propose sa probinsyanang ito at tinanggihan pa. Paano nangyari yon? Mr. G, ako ang bagay sa iyo. Dapat pakasalan mo ako. Paano ka nagpakababa para mag-propose sa mahirap na to? Mr. Xie, nagkamali ka ba? Tumahimik ka. Si Baining ang tagapagligtas ng pamilya kong Xie. Ano? Probinsya na siya mula sa bundok. Paano siya naging tagapagligtas ng pamilyang Xie? Oo, may hindi ba pagkakaintindihan? Nagkakamali ka ba? Gusto mo bang patuloy mo akong turuan kung paano gumawa ng mga bagay? Pinaaalalahanan kita, wala akong kinalaman sa pamilyang Bai. Huwag mong sayangin ang pera mo dito. Well, dahil wala namang kinalaman si Baining sa pamilyang Bai, tanggalin ang 10 bilyong dowry mula sa pamilyang Bai. Oo, kanselahin. Hindi, paano ito nangyari? Mr. Zia? Siya ang gusto mong pakasalan, kasama ang 10 bilyong dowry mo. Kung hindi dahil kay Baining, sa tingin mo ang pamilyang Bai lang? Karapat dapat ba sa 10 bilyong dowry ng pamilya kong Xie? Imposibleng yan.
Hindi ba't sinabi mo na nagkagusto sa'yo sa unang tingin si Ginoong Xie? Anong nangyayari? Pagkagusto sa unang tingin. Ano, hindi pa naman ako bulag. Ang pamilya Bai ay nagkakagulo na. Paano nangyari yon? Si Bailey, ang babaeng yon, paano posible na may ganoong kalaking kakayahan? Malinaw na ako ang pakakasalan ni Ginoong Xie. Maging maingat ka sa pagsasalita. Harangan ang capital chain ng pamilya Zhao at pamilya Bai mula ngayon. Gagawin kong tuluyang mawala sila, oo. Agad na harangan ang capital chain ng pamilya Zhao at Bai. Anong kumpanya ang sira ang capital chain? Hoy Ginoong Xie, patawarin niyo po kami, okay? Bakit hindi ka magmamadaling humingi ng tawad kay Binibining Baining? Si Ginoong Xie Baining. Kasalanan ko nun, mali ang ginawa ko. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po ako, patawarin niyo po ako. Ang bilis magbago ng muka. Lime. Nagkamali ako sa'yo, pasensya na. Nagiging masama utang ako'y mapagmataas, kasalanan ko to. Gets ko. Huwag ganyan. Tinatamad na akong kausapin ka. May gagawin ako, mauuna na ako. Ginoong Xie, hoy. Batang Lime. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos noong nakaraan. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Ano? Nagkasakit na naman si Lolo? Baining. Hindi ko alam kung bakit nagkoma ulit si Lolo. Sagipin mo siya. At gawin mo rin ang emergency sa Jianghu. Bilisan natin. Ayos na ngayon, ang manok ay lumilipad at ang itlog ay tumama sa hangin. Nasiyahan na ang pamilya mong Bai. Kuya Chingshu, umaarte lang ako, ikaw lang ang nasa puso ko. Hoy, na-offend ko ang pamilyang Xie. Tapos na ang pamilya nating Bai Zhao. Hello, tatay. Ano? Critical ang kalagayan ni GC. Naghahanap ng medical immortal si GG sa bundok Fengming. Ganun ba? Hindi talaga yun si GC. Peke siya. Master Zhao, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo. Kakasabi lang sa akin ni tatay, critical ang kalagayan ni GC. Naghahanap ng medical immortals si Siting Chuan sa bundok Fengming. Paano siya magkakaroon ng oras para puntahan tayo? Lalong imposibleng mag-iwan ng anumang bilyon-bilyong dowry. Tama ka, Master Zhao. Ang talino mo talaga. Ang ibig kong sabihin, basura lang siya sa probinsya. Paano siya maiuugnay sa pamilyang Xie? Hoy? Pero kung peke, ang capital chain ng kumpanya natin, nasira na. Baka naman, nagkataon lang ito? Tama, nagkataon lang talaga. Hindi. Sa palagay ko, alam ng pamilyang Xie na may dinala si Baining na pekeng Xieting Chuan. Tapos ang pamilya nating Bai Zhao na narito, paano magiging maayos? Ganun pala. Kasalanan iyon, kasalanan din iyon ni Baining, ang malas na walis. Dapat pinatay ko na siya sa sampal. Ano ang susunod nating gagawin? Madali lang yan. Malapit ang loob sa akin ng pangalawang ginoo ng pamilyang Xie. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, basta't makahanap lang ako ng isang pangkat ng mga dekalibreng doktor mula sa kanluran para gamutin ang matanda. Pagkatapos ako, ikaw ang magiging tagapagligtas ng pamilyang Xie. Ayos yan, sa ganitong paraan malulutas ang lahat ng problema. Chingshu, ikaw ang pinakamagaling. Nung malapit ka ng pakasalan ang peking ginoong Xie na yon, hindi ganyan ang sinasabi mo. Chingshu, nagkamali ako. Yamang hindi totoo ang taong yon na si Ginoong Xie, di ituloy lang natin ang ating kasunduan. Napilitan lang din naman ako noon. Tulungan mo ang pamilyang Bai sa pagkakataong ito. Ang bilis mo talagang magbago ng ugali. Gusto mong tulungan kita? Pakiusap. Chingshu, pakiusap. Dapat kang maniwala sa akin. Ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Nadaya rin ako kanina. Patawarin mo ako. Gusto mong patawarin kita? Depende kung paano ka kikilos mamayang gabi.
Hintayin mong makilala ko ang tunay na Ginoong Xie. Talagang itataboy ko ang baboy na ito. Baining, sandali lang. Ako lang ang magpapakasal kay Ginoong Xie. Walang tulong. Sieting Chuan, anak kang walang utang na loob. Lalong lumalala ang kalagayan ng lolo mo at nasa panganib siya. Hindi ako makapaniwala na narito ka pa rin at ginagawa to. Isang babaeng hindi mo naman kilala. Tito mo, Ang baho ng bibig mo. Ilan ba ang nainom mong bote ng Kaiseru? Hindi ako basta-bastang babae. Mag-ingat ka sa mga salita mo sa akin. Ang lakas ng apog mo, sinisigawan mo ako? Saan galing yang tarantadong to? Ang lakas ng loob mo. Mabuti nga't sinisigawan ka lang. Maniwala ka o hindi, bugbugin kita. pangalawang tito, mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Miss Baining ang tagapagligtas ng lolo ko. Tagapagligtas? Siya, tama na. Baining, pakitingnan mo naman ang kalagayan ng lolo ko. Anong tinitingnan mo? Sabi ng doktor, malubha na ang lolo. Imposible. Kapag nawala na ang matanda, ang pwesto mo bilang pinuno ng pamilyang Xie, panahon na bang bitawan mo yan? Ikaw. Hindi pwedeng yan, kailangang mailigtas si lolo. Baining, pakiligtas mo si lolo. Hindi naman masama ang araw. Nalason siya. Pero huwag kang mag-alala, magagamot yan. Talaga? Mahina na ang hininga ng matanda ngayon, pero buhay pa ang puso niya. Kaya ko siyang gamutin. Pero kailangan pa ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum para mabuhay siya. Sige, hahanapin ko yan. Pakiusap Miss Baining, kailangang mailigtas mo si lolo. Sabi ng mga pinakamahusay na doktor sa bansa, wala nang pag-asa ang matanda. Maliban na lang kung mahanap mo ang doktorang engkantada. Si Miss Baining ay isang mataas na tao sa Fengming Mountain. Tiyak na maililigtas niya si lolo. Di mo naman iniisip na siya yung doktorang engkantada, no? Kung si Baining nga ba ay isang diwata ng medisina o hindi, iniligtas niya ang lolo dati. Pinipili kong paniwalaan siya. Sinabihan na ako ng pamilya Zhao, sinungaling ang babaeng ito. At nakahanap na ang pamilya Zhao ng pangunahing pangkat ng mga doktor sa buong mundo. Sila pa rin ang gusto kong paniwalaan. Tio, parang tumatanda ka na't naguguluhan. Ano ba ang pamilya Zhao? Isang grupo ng mga walang utang na loob. Alam mo yan sa puso mo. Baka naman. May mga ahas at daga ka sa piling mo? Ano ang ibig mong sabihin? Makakapinsala pa ba ako sa matanda? Bakit hindi? Sa unang tingin pa lang, mukha kang gagawa ng ganoong bagay. Ako, ayaw ko nang makipagtalo sa isang sinungaling na tulad mo. Hindi ako sang-ayon na siya ang magliligtas sa matanda. Pangalawang Ginoo, nakita mismo namin na ginamot ni Binibining Bay ang matanda. Hayaan mo na lang siyang tumulong. Swertihan lang yon. Tingnan mo ang suot niya, gaya ng sabi sa internet, gumagamit ng tradisyonal na medisina, isang manloloko. Sieting Chuan. Sa tingin ko may masamang balak ka. Gusto mong angkinin ang yaman ng pamilya Xie? Ikaw pala ka sa balon. Nangangatwiran ka lang. Paano mo nalaman na hindi ko kayang gamutin ng matanda? Tumahimik ka. Anong karapatan mong magmalaki dito? Dahil ako nga. Wala akong pakialam kung sino ka. Mauna ka sa Millennium Ganoderma lucidum. Ako na ang bahala dito. Pero, Ayos lang, hindi ko pinapansin ang ganitong mga hamak na tao. kung gayon, ikaw na, Miss Baining. Huwag kang mag-alala. Lije, ikaw ay manatili dito. Huwag mong pahirapan si second uncle. Baining. Sige, President. Ano ka ba? Bakit ka karapat-dapat na magligtas ng tao dito? Kung gayon, ipakita mo sa akin. Sabi ko, kung maliligtas, maliligtas. Ngayon, kahit dumating ang hari ng impyerno, kailangan niya akong payagan. Lolo, huwag kang mag-alala. Pahuhupa muna kita. Kapag dumating ang 1,000-year-old Ganoderma lucidum, siguradong gagaling ka. Hoy, huwag kang magbulag-bulagan. Tigil. Professor Charlie, narito ka rin sa wakas. Sinungaling kang puno ng kasinungalingan. Tingnan natin kung paano ka magdaya. Baining, ang tapang mo. Nangahas ka pang pumunta sa bahay ng Xie para magmalaki at mandaya. Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari sa matandang ito, salamat sa iyo. Kahit 10 buhay mo ay hindi sapat para magbayad. Bakit nandito ka sa lahat ng lugar? Walang katapusan, ano?
Oo, puting limon. Nagsisinungaling ka sa labas. Nangahas ka pang pumunta sa bahay ng Xie para saktan si GC. Kapag nailigtas namin si GC, tapos na ang iyong mga peking pasasalamat. Si Professor Charlie, ang head doctor ng nangungunang medical team sa bansa. Si Second Master ang gustong magpasalamat sa matanda. Siya lang ang makakagawa nito. Huwag maniwala sa mga hindi kilalang sinungaling na ito. Ano ang gagamitin mo para magligtas ng tao? Gamit ang iyong balat ng puno at bulok na ugat? Hindi kita tinatarget. Basura ang mga doktor ng bansa. Ilang taon ka na sa pamilya ng bawang? Mga bulag na peking dayuhan, kayo pa ang may gana manira ng pambansang doktor? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang medisinang kanluranin ang pinaka-autoritatibo. Umalis ka dyan! Anong nangyari sa doktor? Ayon sa ipinapakita ng instrumento, nabibigo na ang mga organ ng pasyente. Ang magagawa ko na lang ngayon ay gamitin ang mga sustansyang aming binuo upang itaguyod ang buhay ng pasyente. Mamaya na natin pag-isipan ang iba. Mga peking doktor, anong huli-huli mukhang hindi ka dapat pumunta rito. Anong kalokohan yan? Sistematikong pagkabigo ng mga organo ito. May alam ka ba sa medisina? Lime. Si Professor Charlie ay isa sa mga nangungunang doktor sa buong mundo, espesyalista sa paggamot sa mga maharlikang pamilya sa ibang bansa. Ikaw ay isang probinsyanong galing sa bundok. May karapatan ka bang pagdudahan si Professor Charlie? Probinsyano, nakabasa ka na ba ng libro? Nakapag-aral ng ilang taon? May lisensya ka ba sa medisina? Itinapon siya sa kabundukan ng 2 taong gulang pa lang. Saan siya nagbasa ng libro? Baka nga hindi niya alam kung ilang salita ang nalalaman niya. Mga hamak na mortal, tigilan niyo ang pagtingin sa tao gamit ang mga matang asong yan. Tita, ito ang magpaparana sa iyo kung ano ang himala. Karayom na pilak. Sino ang tinatakot mo diyan? Kung magagamit mo yang bagay na yan, napagalingin si Ginoong Xie, tumutulo ako at tatawagin kitang Tita Sheng at sisigaw ng 3 beses na ang pambansang doktor ang nangunguna. Dahil taos puso kang nagmamakaawa sa akin, bubuksan ng tiyahin mo ang iyong mga mata. Binibining bay, maaari ka ng kumilos. Inutusan ako ni Ginong Xie na tiyakin ang iyong kaligtasan. Huwag kang mag-alala, kung sinabi kong kaya kong iligtas, talagang ililigtas ko. Sabi nitong peking dayuhang demonyo, hindi na ito malulunasan dahil lang sa wala siyang kakayahan. Sa harap ng medisinang kanluranin, ang medisinang tsino mo ay basura. Walang sino man ang makakapagtanong sa aking konklusyon. Sabi ko, kung hindi mo kayang iligtas, hindi mo talaga kayang iligtas. Tumahimik ka. Galit pa ang matanda, hindi mo kayang iligtas. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang pagsagip ko. Tigil. Huwag mong hawakan ng matanda. Kung malulunasan ang matanda, gagantihan kita. Sa tingin ko, gusto mo lang mamatay ang matanda. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw pala ang naglason sa matanda. Ikaw din ang naglagay ng heart-devouring gunoong nakaraan, di ba? Pwedeng basta-basta kang kumain ng kanin, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kahit na ano pa ang mangyari, basta't nandito ako, hindi mo pwedeng hawakan ng matanda. Pangalawang Ginoo, inutusan ako ng Pangulo na ipagamot kay Binibining Bay ang matanda. Isang asong siya ang nangahas na makialam sa usapin ng kanyang amo. Mas malakas pa ang hininga mo kaysa sa buni. Gusto kong makita kung paano mo ako mapipigilang magligtas ng buhay. May tao ba dyan? Itapon ninyo palabas ang babaeng manloloko na ito. Pangalawang Ginoo, hindi ninyo pwedeng saktan si Binibining Bay habang nandito ako. Ikaw. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo ng maayos, pero hindi kayo marunong umintindi ng wikang pantao. Ginoo, lagi kong ipinagmamalaki ang husay ko sa paggawa ng mga bagay. Magandang katangian iyon. Ito, ano ito? Gusto pang matutunan ng mga peking demonyo, hindi kayo karapat-dapat. Sige, tapos na tayo dito. Ito, anong nangyayari? Dugo ang iniluwa ng matanda. Baining, ikaw ang pumatay sa matanda. Tatay? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Tapos na, tumigil na ang tibok ng puso ng matanda. Siya ang pumatay. Sabi ko na, talagang sinungaling ang doktor ng bansa. Baining, pananagutan mo ito.
Pumatay ka sa tatay ko, hindi kita palalampasin. At si Xie Tingchuan, ayaw kumuha ng kahit sentimo mula sa pamilya Xie. Mga taong umuurong ang cerebellum, tinatamad akong ipaliwanag sa'yo. Gigising ang matanda sa ilang sandali. Mauna na ako. Hoy, may konsensya ka ba? Napatay si Master Xi ng basurang Chinese medicine. Gusto mo pang tumakbo? Master Xi, huwag mong pakawalan ang sinungaling na ito. Oo, salamat. Matagal nang pinalayas ng aming pamilya Bay ang sinungaling na ito. Wala itong kinalaman sa pamilya Bay ko. Huwag niyo siyang pakawalan. Nasaktan mo ang matanda ko at gusto mo pang tumakas? Gapusin niyo siya para sa akin. Hoy, masamang matanda. Sinabi ko na, gumaling na ang tao. Hindi mo ba naiintindihan ang wikang pantao? Gapusin niyo siya ngayon. Tigilan mo yan. Kumusta po? Paano ito nangyari? Sabi ni Mr. Charlie, hindi pa raw po kayo... Bakit ako hindi patay? Labis ka bang nabigo? Tatay, natutuwa ako na nagising kayo, huli na po. Ito ang henyong doktor na espesyal na hinanap ng pamilya Zhao para sa inyo, Professor Charlie. Maaari ka bang magising? Tiyak na may ambag ang kanyang nutrient solution. Siyempre, ang nutrient na aking binuo ay isa sa pinakasikat sa buong mundo ngayon, ang pinaka-advanced na mga ahenteng medikal. Bakit hindi ka nalang maging pader kung ganyan kalapad ang mukha mo? Bakit mo sinasabing nutrient mo ang nagligtas sa kanya? Kung hindi si Professor Charlie, sino pa kaya? Talagang kailangan pa ring magpagamot sa doktor mula sa kanluran. Mas mabuti ito kaysa sa doktor ninyong insik na nagkukunwaring multo. Tumahimik ka, itong dalagita ang nagligtas sa akin. Ang aming medisinang kanluranin ay kilala sa buong mundo at nakapagligtas ng hindi mabilang na buhay. Hindi ko alam kung gaano ito kahusay kaysa sa medisinang inchik. Ang doktor ng bansa ay isang mandarayang tanga lamang. Salamat po sir, huwag kayong malinlang nitong sinungaling. Sa tingin ko, ikaw ang tanga. Bakit hindi mo na lang kunin ang kredito at dalhin palayo ang dalawang asong itong tumatahol? Lumabas kayo! Sandali lang. Gustong umamin ng pagkatalo. Sino bang nagsabi kapag natalo ka, tatawagin mo akong tita? Baining, huwag kang magpakalayo. Sasabihin ko sa'yo, ako ang panganay ng pamilya Zhao, may lakas ka bang magpaluhod sa akin? Bakit naman hindi? Lahat tayo'y unang beses lang mabuhay, bakit kita palalampasin? Huwag kang mag-alala, tagapagligtas. Hindi siya mabubuhay nang wala yon. Naririnig mo ba ako? Paluhurin mo siya. Opo. Oh, huwag mong kalimutang tawagin akong tita. Kailangan kong isigaw ng 3 beses na ang national doctor ang number 1. Ako, sisigaw ako, sisigaw ako, sisigaw ako, sisigaw ako. National Medical First, National Medical First, National Medical First, tita. Nagkamali ako. Aaminin ko na ang pagkatalo ko, gustong umamin ng pagkatalo. Sa susunod, tandaan mong huwag hamakin ang national doctor. Ang tita ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Dahil ako, nagtatanim ako. I-report ka agad. Magkita na lang tayo mamaya. Tandaan mong umiwas sa daan. May pagkakataon din akong makatagpo sa'yo. Sige, kung tapos ka nang magkagulo, umalis ka na rito para hindi maistorbo ang aking katahimikan. Tatay, huwag mong sisihin ang madaldal na anak mo. Magigising ka ba? Tiyak yung nutritional supplements ni Mr. Charlie. Huwag kang malinlang ng babaeng manloloko na ito. Tama. Lolo ko. Si Professor Charlie ang unang nag-inject ng nutrient solution, siya ang nanlilinlang. Sa tingin ko, inangkin niya ang kredito ni Professor Charlie. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ako ang garantisador ng aking karakter, tiyak ang aking nutritional supplements. Si Baining ay may medical meeting sa Rengsin Hospital sa loob ng 3 araw. May lakas ka bang makipagtagisan muli kay Professor Charlie? Sige, nakaka-interes yan. Pupunta ako. Bumalik na siya. Paano ito nangyari? Huwag mo nang banggitin ang putang inang Baining na nandaya sa pamilya Xie. Malinaw na si Ginoong Xi ay nailigtas ng nutrient solution ni Charlie. Ayon kay Baining Fei, kasalanan niya ito. Ang simpleng karayom na pilak na iyon, paano niya maliligtas si Lolo Xie? Tama. Kasalanan ng babae niya na si Baining. Hindi ko siya palalampasin. Bah, si Baining ay isang malas. Ngayon ang aming mga pamilyang Bai at Zhao ay nasagasaan ang pamilya Xie. Ngayon gusto pa niyang angkinin ang merito mo. Papatayin niya ang pamilya Zhao. So ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, nasa bahay ng mga Xie ngayon. Hindi ko naman nakita talaga yung peking yun. Peke talaga siya. Pagkatapos ng 3 araw, ang Fengming Group ay magkakaroon ng pagpapalawak ng Medical Association sa Rengsin Hospital sa ilalim ng pamilya Zhao. Magpapalawak ng Medical Association. Sa panahong yon, naroroon sina Ginoong Xie at Ginoong Lu mula sa Fengming Group. Kailangan kong nasa harap ni Ginoong Xie. Patunayan na si Ginoong Xie ay ginamot ni Professor Charlie. Gusto kong ilantad sa publiko si Baining bilang isang sinungaling.
Ang Rengsing Group ay ari-arian ng pamilya Zhao. Basta't mapatunayan na epektibo ang nutrient solution ni Charlie, baka sakali, maaari pa rin nating makuha ang 100 bilyong kontrata ng Fengming Group. Sa panahong iyon, gusto kong si Baining ang sinungaling. Mamatay ng walang libingan. Sino bang walang utak? Pinag-uusapan ng tiyahin mo ng patalikod. Binibining Baining, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Wag, Lolo, huwag kang magbigay ng ganyang kalaking regalo. Tawagin mo na lang akong Aning mula ngayon. Aning. Binibining Baining. Ako si Xie Tingchuan, hindi ko malilimutan ang kabutihang loob mo. Ano man ang hilingin mo sa hinaharap, basta kaya ko, tiyak na tutulungan kita. Walang anuman. Bukod pa riyan, meron kang napakabuting apo. Hindi dapat mamatay si Jinongshi. Binibini, tingnan mo kung pwede mong isipin ang apo ko. Hindi lang mayaman ang apo ko, minana pa niya ang pagiging romantiko ng angkan. Dahil gusto mong magbayad ng utang na loob, bakit hindi mo na lang siya papangakuan? Ha? Baining, kung papayag ka, hindi lang ikakasal sa'yo ang apo ko, pati ang lahat ng ari-arian ng pamilya Xie ay maaari ko ring ibigay sa'yo bilang dote. Ah, Lolo. Gusto mo akong ipak at ipagbili ng sabay. Pagbebenta mo sa akin kay Binibining Baining ay isang biyaya na. Pwede ka bang magsumikap ng kaunti? Tingnan mo kung gaano na ako katanda, kailan ko kaya maaakap ang apo ng apo ko? Lolo, ang pipinong baluktot ay hindi matamis. Ang pipinong baluktot nakakapawi ng uhaw. Sige Lolo, gabi na. Ihahatid muna kita sa kwarto mo para magpahinga. Ako na lang ang pupunta. Baining, ang sinabi ng lolo ko kanina ay biro lang. Huwag mo nang isipin yon. Ayos lang, ayos lang. Sabi ng master, kailangan kong magpakasal para malampasan ang Red Luan Calamity. Okay lang siguro kung ibang tao, di ba? Kasalan naman lang. Ano? May hihilingin sana ako sa'yo. Mabuti naman, Baining, basta't ikaw ang magsabi, gagawin ko talaga. Tayo ay magpakasal. Anong engagement? Binibining Baining, kanina lang. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Hindi, ayos lang ako, Binibining Baining. Hindi ko inaasahang ganito kalakas pala ang iyong katawan. Sanay na akong magluto gamit ang kahoy sa bundok. Medyo mas malakas kumpara sa mga babae sa lungsod. At hindi ka naman gaanong malakas. Paano ka magluluto? Kaya kong buhatin ang bawat pugon ng gamot sa bundok. Baining, hindi ko akalain na napakahirap pala ng buhay mo sa bundok. Huwag kang mag-alala sa hinaharap kahit anong hiling mo. Basta kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Masaya naman talaga ako sa bundok. Baining, siguradong pananagutan kita. Sa susunod, huwag kang mahiyang magsabi kung may kailangan ka. Paano ka makakapantay sa akin? Simple at walang daya pa rin ang mga taong galing sa bundok. At iba pa. Yung kanina, hindi kaya yon ang unang halik mo? Sa totoo lang, unang halik ko rin yun. Mag-ingat ka. Huwag kang magpadalos-dalos bata o papatayin ko siya ngayon din. Kailangan niya ng kaunting gupit. Talagang papatayin kita ng walang libing. Nasa poder ko siya, hindi ka mabubuhay kung hindi mo siya ipapangako. Nanginginig ang mga kamay mo parang may Parkinson. Gusto mo, turukan kita ng karayom dito para magamot? Ang kapal ng mukha mo. Pakawalan mo siya. Ako ang hostage. Pwede mo na ba siyang pakawalan?
Maliban sa mga guro at mga kasamahan, wala pang ibang naging mabait sa akin ng ganyan. Mamamatay kayong dalawa ngayong araw. Walang hiya. Kung sakaling mamatay man tayo, maalala mo pa rin ba ako? Huwag kang magsasabi ng mga kalokohang yan. Magiging maayos din ang lahat. Eh ano naman kung ganon? Ang daldal ninyo, mamamatay kayong lahat. Gusto mo ring subukan? Tapusin na natin to. Madali lang pakikisamahan ang ganitong klaseng tao. Ang gusto ko sana'y maging bayani para iligtas ang dalaga pero hindi ko inasahan ito. Sabi sa akin ng master ko, dapat daw mas lumaban at pumatay ang mga babae. Sa ganitong paraan lang daw kayo makakapagtanggol sa sarili, hehe. Ang kakaiba talaga ng master mo. Isang matandang pasaway yon. Oo nga, may sasabihin ako sa'yo. Hindi naman talaga may sakit si Jishe. Nalason siya ng husto hanggang sa bumigay ang mga organo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tiyo ko ang naglason. Malamang, yung mga mamamatay tao kanina, siya rin ang nagpadala. At kakaiba rin yung Charlie na dala ni Zhao Qingshu. Sasama ako sa'yo sa pagkakataong ito. Gusto kong makita ang aking mabuting tiyo. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Pinapagayos ko na si Lizzie ng kwarto. Pwede kang matulog dito ngayong gabi. At saka, Dito po tayo. Binibining bay, dito ka na lang matulog ngayong gabi. hello kuya, okay lang ako dito sa paanan ng bundok? Kawawa naman ang binibining bay. Wala man lang disenteng cellphone. Hoy, Ano naman ang ipapadala mo sa akin? 100 bilyon para durugin ang mga kontrabida? Sabi ng master, papagastusin ka niya sa mundo. Mabuhay ng marangya. Kapag may nang-api sa iyo, perahan mo na lang sila. Kuya, babalik ako pagkatapos ng ilang araw para magluto para sa iyo. Baka hindi ka sanay sa mga araw na wala ako. Ano? Munting kapatid na babae, yung kuya mo. Yung medical project ko sa Fengming Grupo, kailangan ko pa ng gabay mo. O kaya tulungan mo ako. Kuya, marami kang ginagawa, salamat na lang. Ikaw lang ang munting kapatid na babae sa ating sekta. Tutulungan mo naman ang panganay na kuya, di ba? Sige, tutulungan kita. Sige, o baka naman naawa sa akin ang munting kapatid na babae. Kung gayon, ikaw na ngayon ang namamahala sa Fengming Group. Sakto, sa ngalan ng grupo, ibibigay sa iyo ang proyektong 100 bilyon. Kapag may naging problema ka, gamitin mo lang ang Phoenix Call Supreme Order na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Okay, hang up na ako. Kita-kita na lang. Basta hindi babalik sa bundok ang bunso. Ibigay mo sa kanya ang Fengming Group. Ang mga araw ng pagkain ng madilim na lutuin. Nakakatakot yun. Hello, kuya. Ano? Ang kasal ng bunso ay ginulo ni Bai Zero. Ang basurang yan ng pamilya Zhao ay nangahas pang apihin ang bunso. Nakakagalit. Ako na ang pupunta. Assistant Jiang. Lu, ano po ang utos ninyo? Maghanda ka ngayon. Pumunta tayo sa Haicheng. Pupuntahan ko ang bunso ko. Opo. Sabi nila sa medical conference ngayon, nandoon ang pamilya Zhao at ang pangalawang Panginoon ko. Dapat ay mag-ingat ka. Kahit anong halimaw pa yan, ipapadala ko siya sa Diyos. Jay-Z. Ako na lang ang papasok mamaya. Kung may gagawin ka, umuwi ka muna. Sige, mag-ingat ka rin. Sunduin kita mamaya. Lolo, anong ginagawa mo rito? Huwag kang magsalita ng kalokohan sa akin. Narito ako para bantayan ka. Tingnan natin kung maayos mong hahabulin ang asawa mo. Lolo, pumunta ako sa ospital na ito kasama si Miss Baining ngayon. May negosyo akong aasikasuhin. At hindi naman mapipilit ang pag-ibig. Ikaw,
Ako ba ang lolo o ikaw ang lolo? Ah, lolo, tingnan mo ang suot mo ngayon. Sabi ng kuya ko, naniniwala siya. Sige, kaya simula ngayon, magtawaran na tayo. Tatawagin kitang apo, tatawagin mo ako... Tawagin mo akong kuya. Sasabihin ko ba sa'yo, gusto ni kuya si Baining ang magiging apo niya. Kailangan mong habulin ng maayos ang babaeng ito na si Baining. Kahit na mabangkarote ka sa paghabol sa kanya, kailangan mong maabot ang magandang babaeng ito. Naririnig mo ba ako? Sige, lolo, makikinig ako sa'yo ngayon. Kagagaling mo lang kahapon. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag mo kong gamitin para pahirapan ang sarili ko. Sasabihin ko ba sa'yo? Pupunta si kuya ngayon. Ipapadala ko sa'yo ang selyo ng aming pamilya. Ngayon kailangan mong ibigay ito kay Miss Baining para mag-propose ng kasal. Lolo, ito ang sumisimbolo sa kapangyarihan ng aming pamilya. Sigurado ka bang ito ang ipapangako mong bigay? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Anong pinagsasasabi mo? Sasabihin ko ba sa'yo, may limitasyon bago magsimba ng hapon ngayon. Kailangan mong makasama si Miss Baining. Dalhin mo sa akin ang sertipiko at kunin ito pabalik. Naririnig mo ba ako? Sige na. Aalis na muna ako. Oy, sino ito? Nakasuot ng ganyang basahan at bulok na damit ang lumabas. Sino ang kinakatakutan mong hindi makilala? Ikaw ba ay isang ligaw na babae mula sa kabundukan? Natatakot ka bang hindi malaman ng iba na atrophied na ang cerebellum mo? Buksan mo ang bibig mo at punasan ng seru. Manahimik ka. Hoy, anong galit mo sa kanya? Isang hamak na manloloko ang naglakas loob na pumunta rito ngayon. Ayaw na yata niyang mabuhay. Kaninong aso itong kumakahol? Bakit hindi mo bilisan ang paghanap ng lubid at iuwi ito para hindi lumabas at mangagat ng tao? Baining, sino sa tingin mo ang aso? Hindi mo ba kukunin ang sarili mong upuan? Baining, anong medical skills ang maaaring malaman mo isang probinsyana mula sa bundok? Karapat dapat ka bang nasa malaking ospital na tulad nito? Gusto mo pa ring magturing ng mga tao? Oo, nakikita ko siya pero hindi patay ang puso niya. Gusto niyang mag-touch porcelain sa pamilya Zhao. Tapos sipsipin ang dugo ng pamilya Zhao habang buhay niya. Baining, nakakadiri ka talaga. Kailangan mong umasa sa akin, di ba? May sasabihin ako sa'yo. Ikumpara mo ang sarili mo kay Baiziru. Wala ka. Basurahan ka ba? Ang galing mo! Iminumungkahi ko sa'yo. Uminom ka ng maraming tubig, magbabad sa ihi, at kuhanan ang sarili mo ng litrato. Ang bibig mo ang pinakamatigas sa katawan mo. Sasabihin ko sa'yo, talagang ibubunyag kita sa harap ng head ng pamilya Shi ngayon. Pagkatapos, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Tapos ka na ba? Umalis ka dyan! Yo, nasaan na yung manlololokong kasama mo? Bakit natatakot siyang pumunta? Saan nanggaling ang ligaw na asong ito? Naglakas loob kang magsigaw sa tagapagligtas ng aking pamilyang Shi. Saan nanggaling ang asong kalye? Ang lakas ng loob mong sumigaw sa tagapagligtas ng pamilya ko. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, sinungaling! Kayong dalawa, magkasabwat na mga manloloko, hintayin ninyo ang pagdating ng pamilya si Tingnan natin kung paano kayo mamatay. Baining. Ang galing mo talagang magpanggap. Akala mo ba naghahanap ka ng tao para magpanggap? Kung magpapanggap ka talagang makakapag-asawa ka kay Ginoong Shi, bagay ka ba? Nagpapaalam na ako sa pamilya Shi tungkol dito. Pagkatapos malaman ni Second Master Shi na may nagpapanggap na pinuno ng pamilya Shi, galit na galit siya. Hintayin ninyo lang ang inyong kamatayan. Tingnan natin kung sino ang mauna. Kung ako sa inyo, uuwi na lang ako ng nakayuko. Hala. Biro lang. Teritoryo ito ng pamilya Zhao. Si Ginoong Lu ng Fengming Group malapit nang pumirma ng kontrata sa pamilya Zhao. Hindi mo ba ako hahampasin? Sige, hampasin mo ako. Anong magagawa mo sa akin? Inilalagay mo sa panganib ang sarili mong buhay, hindi ba? Anong magagawa mo sa akin? Gusto ng pamilya Zhao na makipagtulungan sa Fengming Group. Kung gusto mo akong hampasin, hampasin mo. Tumayo ka. Hoy, Gawin ang gusto niya. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan sa buhay ko. Makinig kayong lahat, ito ay paghahanap niya ng sariling kapahamakan. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Hindi kita patatawarin. Binabalaan kita, kung magpapakapal ka pa ng muka sa susunod, ganyan din ang mangyayari.
Anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Sasabihin ko sa'yo, kapag dumating na si Jilu mula sa Fengming Group, magiging masakit ang kalalabasan mo. Baining, anong ipinagmamalaki mo? Maya-maya, darating na ang mga tao mula sa Fengming Group at sa pamilya Xie. Ikaw at itong pekeng si GC, wala na kayong dalawa. Ang ingay. Sinungaling ka, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Kung maglakas loob kang manginsulto kay binibining Baining sa susunod, pupunitin ko yung asong bibig mo. Ganun ba? Gusto mo lang magkamali ng akala ang pamilya Xie tapos ako ang pag-initan mo? Sandali lang at darating na si Second Master Shi, ilalantad kanyang pekeng si GC. Lahat kayo dapat mamatay. Hintayin nating dumating ang pamilya Si. Kailangan ko ring samantalahin ang pagkakataon para magpakita ng galing sa harap ni G. Si sa galing at ganda ko, siguradong mapapabilib ko, si G, Si. Tapos siguradong papag-aralin ko ng leksyon, yang dalawang sinungaling na to. Pumunta ako sa medical meeting ngayon para patunayang ang national doctor wala ako dito para makipagtalo sa'yo. Tigilan mo ang kakabulahan at umalis ka sa daan. Paano ba sasabihin sa'yo? Huli na nasa daan na ang second master ng pamilya Xie. Pagdating niya dito, wala na kayong dalawa. Umutak ka na lang. Kawawa ka naman, bulag ka pa rin. Sabihin mo si Cao Cao, dumating na si Cao Cao at narito na rin si Second Master Xie, maghintay ka na lang na mamatay. Sino ang nagpapanggap na pinuno ng aking pamilyang Xie? Ako. Salamat Segundo Maestro, sakto lang ang dating mo. Ito ang isang prom D. Kasama ang isang sinungaling dito na nagpapanggap na pinuno ng pamilya Xie mo. Kailangan mong asikasuhin sila. Nagpanggap sila bilang pinuno ng pamilya Si. Gusto ko lang sirain ang reputasyon ng pamilya Si. Pagkatapos ay hadlangan ang pakikipagtulungan sa Fengming Group. Tumahimik ka, tanga. Nakikita mo, hindi lang ako ang tumatawag sa'yo na tanga, di ba? Gusto mo bang bigyan kita ng reseta? Palakasin ang utak para sa inyong dalawang tanga. Master Xie, bakit mo ako sinasaktan? Sila ang dalawang sinungaling na nagpapanggap sa pamilya Xie mo. Ito ang nagpapanggap na gagamutin si Ji. Isa ang nagpapanggap na pinuno ng pamilya Xie mo? Oo, Segundo Maestro Xie, huwag kang malinlang sa kanya. Siya ay isang promdi mula sa kabundukan. Ang isang taga-baryo ay maaaring gumawa ng ilang mga panlilinlang. Paano posible na magagamot niya ang matandang si Si? Mukhang hindi pa sapat ang linis sa'yo at gusto mo pang masaktan, ano? Sino ang nagligtas kay GC ngayon? Wala pang konklusyon. Kailangang pagtagpuin kung sino ang mas magaling sa paggamot, siya at si Charlie. Magkita na lang tayo kapag lumabas na ang resulta. Tama ang Segundo Maestro. Nakarating na si Professor Charlie sa ospital, hintayin ang resulta. Malalaman ng lahat, ang gamot ni Professor Charlie ang nagpagaling sa matandang si Si. Ang pinakamahusay na medisina sa kanluran lang ang makapagligtas ng buhay. Ang tinatawag mong pambansang doktor ay nagpapanggap lang na multo. Anong lakas ng loob mong pumunta dito, engkantadong payaso? Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo na basura lang ang doktor ng inyong bansa. Umalog muna ang utak mo. Pag naalog na ang utak mo, saka ka makipag-usap sa akin. Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Hintayin mo ako. Ay, gusto ko lang makita na ayaw mo sa akin. Hindi mo ako kayang patayin. Magpakita ka naman ng klaseng tao. Wala kang klaseng tao. Anong dapat kong ipakita? Professor Charlie, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa ganyang klaseng tao. Mahalaga ang gamot natin. Yan ang dahilan kung bakit kilalang kilala si Professor Charlie ngayon. Ang daming gustong makita si Professor Charlie, hindi na maipila. Ngayon magsisimula ang libreng pagpapagamot. Hindi ko alam kung ilan ang pupunta. Para kay Professor Charlie natin ito. Hindi tulad ng ilang probinsyanong madaling malinlang. Oo, Professor Charlie, bakit mo papapansinin ang payaso? Ang iyong kakayahan sa Western medicine ay kinikilala sa buong mundo. Hindi tulad ng iba na puro salita lang. Anong silbi ng bibig mo? Sa pagpapagaling at pagliligtas ng buhay, wala kang kwenta. Pag nakabukas ang bibig mo, basura. Pag nakasara, basura pa rin. Basurahan ka ba? Yan lang ang laman ng bibig ko. Ikaw. Ang lakas ng bunganga mo. Ito ay labanan ng mga salita. Hindi kailangang maging normal. Kaysa sirain ang sarili sa isip, mas mabuting mabaliw at lamunin ng iba. Baining, magpakita ka ng respeto sa akin. Sasabihin ko sa iyo, na-offend mo ang pamilya Xie, magiging pangit ang pagkamatay mo. Huwag kang mag-alala, lalo kung papangitan ang pagkamatay mo. Impostor ka. Ang yabang mo, sasabihin ko sa iyo, hintayin mong matapos ang gamot. Mamamatay kayong lahat. Hindi ko alam kung sino ang nagligtas sa matanda ngayon. Napakaingat mo sa pagprotekta sa kanya. Hindi maganda. Kahit nawala ang Medical Association ngayon, naniniwala pa rin akong si Baining ang nagligtas kay Lolo. Narito ako para suportahan siya. Hindi ako narito para magsagawa ng hustisya. Bakit hindi?
Sige, gusto kong makita kung sino sa Western at Chinese medicine ang tunay na nagligtas sa matanda. Ang impormasyon sa iyong mga kamay ay isang taong internasyonal na na-diagnose bilang pasyenteng nasa vegetative state at ang gamot natin ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ang aming international na top Western medicine ang makakapagpagising sa kanya o ang iyong mapanlinlang na Chinese doktor ang magiging kapakipakinabang. Kaya, gigisingin lang ba siya? Oo, sino mang makakapagpagising sa kanya ang mananalo. Hindi ako narito para makipagkompetensya sa iyo. Ito ay buhay ng isang tao. Ang pagpapagaling at pagsagip ng buhay ay tungkulin ng mga doktor. Narito ako para patunayan sa inyo na kayang magligtas ng buhay ang Chinese medicine. Bakit ka natatakot? Kayo lahat, sino sa inyo ang hindi graduate ng nangungunang paaralan ng medisina? Ikaw ay isang probinsyano na wala namang lisensya sa medisina. Mas mabuti pang umuwi ka na lang at magsaka. Pwedeng tumahol ang mga aso dito. Wala akong dapat katakutan. Ito ay isang pugad lang ng mga ahas at daga. Ang yabang mo. Ngayon, ilalantad ko ang tunay na mukha ng iyong panloloko. Ang tagal mo nang nagsasalita. Ano ba ang plano? Embolisasyon ng aneurysm sa brainstem siyempre. Gamutin ang sanhi. Pagkatapos ay magtutulungan sa pag-iniksyon ng nutrisyon na solusyon na binuo ng aming team upang ang pasyente ay gumaling ng mabilis at natural. Ito ay isang internasyonal na mahirap na operasyon. Napakakaunti ng ganitong mga kaso sa buong mundo. Ito si Professor Charlie ay may lakas ng loob na gawin ang ganitong operasyon. Talagang nangungunang doktor sa buong mundo. Hindi ako sang-ayon dyan. Ang pasyente ay nakakoma na sa loob ng 24 na araw. Kung mabibigo ang operasyon, hindi na siya magigising muli. Ignorante, ito lang ang tanging paraan para gisingin ang brainstem ng pasyente. Basta't ang surgeon ay may sapat na karanasan at kasanayan, mataas ang posibilidad na magising ang pasyente. Hindi ito sigurado. Anumang operasyon ay pwedeng mabigo. Ikaw na probinsyano, si Professor Charlie isa yan sa mga nangungunang doktor sa buong mundo. May sapat na kasanayan at kakayahan. Anong karapatan mo para humusga? Sa tingin ko hindi mo kayang iligtas ang pasyente. Kaya nagkakagulo ka dito, 'di ba? Talagang ayaw kong umamin ng pagkatalo. Huwag mong gambalain ang paggamot ni Professor Charlie dito. Isang probinsyano na walang alam. Bakit ang yabang-yabang? Umalis ka na lang kung hindi mo kaya. Isang babaeng hindi naman nag-aral. Tumatakbo para magligtas ng buhay gamit ang pambansang medisina. Nakakatawa. Sino ang nagsabing hindi ako kayang magligtas ng buhay? Kaya ko siyang gisingin sa loob ng 1 oras. Ano ang sinabi mo? Walang alam na probinsyano. Talagang walang takot ang mga ignorante. Si Professor Charlie ay isa sa mga nangungunang doktor sa mundo. Galing ka sa kabundukan at karapat-dapat lang na pagdudahan mo si Professor Charlie. Ano? Sabi mo magigising mo siya sa loob ng 1 oras. Huwag kang magpatawa ng tao dito. Sa galing mong magyabang, mas mabuti pang lumuhod ka na lang. Magmano ka sa lahat at humingi ng tawad. Oo, basta aminin mong mali ka. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko at sabihing basura ang pambansang doktor. Pwede pa kitang palayain. Malalaman mo kung susubukan mo o hindi. Ano ang tsansa na magigising siya ni Jing Baining? 10%. Bakit hindi ka ganun kaloko? Akala mo ba engkantada kang doktor? Huwag kang masyadong magsalita. Maniwala ka man o hindi, ipadala kita sa impyerno. Ikaw. Gusto kong makita kung paano mo siya gigisingin. Kung hindi mo siya magising, kailangan mong aminin na basura ang pambansang doktor. Oo, parang asnot kabayo. Ilabas mo't ipasyal. Halika. Itulak ang pasyente. Tandaan, 1 oras lang ang meron ka. At kung hindi ito magtagumpay, lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat ng narito. Mula ngayon, 1 oras. Nawalan ng malay ang pasyente dahil sa baradong ugat sa utak. Kailangan mong inumin ang Huanaudan kaagad. Pagkatapos uminom ng gamot, kailangan ng malakas na paikutin na karayom para pasiglahin ang cerebral cortex. $40 minuto na ang nakalipas. Sa tingin mo talagang makakapagpagaling siya ng mga pasyente? Nagpapahiya ka lang sa sarili mo. Sa tingin ko, nagmamagaling lang yan. Kaya mo yan, tandang-tandang, nag-asawa ng palaka, puro ka basura. Putang ina mo. Matagal na kitang tinitiis, alam mo ba? Linisin mo ang baho ng bibig mo para sa akin. Bitawan mo ako, manloloko ka, kalagan mo ako. Hintayin mo ako. Pupunta ako mamaya, Ginoong Xie,
Sa harap ni Ginoong Lu ng Fengming Group, ilalantad ko ang tunay mong kulay. Papatayin kita ng walang libing. Halos 1 oras na ang nakalipas. Gising pa rin ang pasyente. Sinungaling ka. Si Professor Charlie ang nagpagaling sa aming matanda. Ano bang minamadali mo? May 1 minuto pa, di ba? 1 minuto, kahit bigyan pa kita ng 1 taon, hindi mo siya mapapagaling. 5. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nagising siya. Bakit hindi? Imposibleng yan. Imposible yan. Nagising talaga ang pasyente. Paano mo nagawa yon? Siyempre, gamit ang medisinang Chino. Imposible yan. Paano nakakaya ng medisinang Chino ang ganoong hakbang? Kasinungalingan yan sigurado. Siguro itong manloloko nakahanap siya ng pagkakatiwalaan. Si Baining, itong Promdi, paano siya magkakaroon ng ganoong kagaling sa medisina? Siguradong panloloko lang yan na pinagkasunduan nilang dalawa. Tama. Si Baining ang bituing panghampas na pinalayas ng aming pamilyang Bai. Anong kagalingan sa medisina mayroon siya? Sinusubukan lang niyang pagtakpan ang kasinungalingang yon. Isa na namang kasinungalingan. Pangalawang tiyo. Ngayon mapapatunayan na si Baining ang babaeng nagligtas kay Lolo. Imbes na itong tinatawag na dayuhang demonyong doktor. Ikaw na impostor, naghihingalo ka na nandadaya ka pa rito, Ginoong Xie. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang malinlang ng 2 to. Ang pagpapagaling kay Lolo Xie, siguradong si Professor Charlie yon. Promdi siya galing sa bundok. Anong kagalingan sa medisina mayroon siya? Hayaan mo na itong lalaking to. Nagpanggap pa siyang pinuno ng inyong pamilyang Xie. Nakakatawa kayong nagtatatalunan. Pangalawang tiyo, hindi mo pa rin inaalagaan ng maayos ang aso mo. Tumahimik ka, tanga. Hindi siya peke. Siya ang aming Xieting Chuan ng pamilyang Xie. Ano? Paano nangyari yon? Siya si JC. Hindi ba't isa siyang manloloko? Paano siya naging si Gigi? Tapos na tayo, di ba? Tama kayo. Ako ang tunay na pinuno ng pamilyang Xie. Ngayon alam nyo na. Lahat bago kay G. Xie ay hindi pagkakaunawaan. Alam mo, naloko tayong lahat ng putang itong si Baining. Sa totoo lang, palagi akong nandito para sa'yo. Dati si GC ay isang nakababatang kapatid. Gaano man kalaki ang pagkakasala ko sa'yo, ganoon din kalaki ang pag-aalaga ko. Sa tingin ko, Xieting Chuan, mas gusto ko pa rin yung dating rebelde mong itsura. Basura ka lang na pinulot ni Jichi. Gusto kanyang panatilihin sa tabi niya. Kapag sawa na siya sa paglalaro, itatapon ka niya talaga. Anong ipinagmamalaki mo? Baining, huwag mong isiping mapapangasawa mo si GC. Makakakain ka ng walang pag-aalala. Isa kang uod sa bigas ng pamilya. Basura ka na ayaw ng pamilyang Zhao ko. Tangka, ang lakas ng loob mong insultuhin ang tagapagligtas ng pamilyang Xie namin. Ang kapal ng mukha mo. Hindi lang tagapagligtas ng pamilyang Xie ko si Bibi Baining. Siya rin ang magiging asawa ng pamilyang Xie ko. Asawa? So paano nangyari yon? Karapat-dapat ka rin. Hoy, kailan ako naging asawa mo? Emergency sa Jianghu, alam mo. At ito rin ay paliwanag para kay Lolo. Sige na, sige na. Sabi ni Lolo, kunin ko ngayon ang heirloom seal ng pamilyang Xie. Ibig sabihin, ang buong pamilyang Xie ay kasalang regalo. Pumunta at humingi ng kamay ni Bibi Baining. Talagang kinuha ng matanda ang heirloom seal ng pamilya Xie. Pinapangakong ipakasal ka sa probinsyanong ito. Hindi ako sang-ayon dyan. May parte rin ako sa pamilya Xie. Bakit mo ibinigay lahat sa'yo? Pangalawang tiyo, mukhang matagal mo nang gustong makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya Xie. Nangahas kang lasunin si Lolo. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Paano ko posibleng lasunin ng matanda? Kung tama ang hinala ko, ikaw ang nagpadala ng tao para patayin si Miss Baining ng gabing iyon, hindi ba? Sinungaling ka. Nakikita mo, nagmamadali siya, nagmamadali siya. Hustong-husto ang ebidensya. Nangangahas ka pang magmatigas. Gawa-gawa mo lang yan. Xieting Chuan, ako ang pangalawang tiyo mo. Ginaganyan mo ako, pupunta ako kay Lolo. Xieting Chuan, ano ang ibig mong sabihin? Alam na ni Lolo ang tungkol dito. Para lang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya Xie, pinagbintangan mo ako. Nangahas kang pagbintangan si Lolo? Sige, ngayong araw na ito, kukunin ko ang posisyon ng pinuno ng pamilya Xie. At aalisin ka. Hindi mo to magagawa sa akin. Dalhin siya sa bilangguan. Huwag nang lumabas mula ngayon.
Hindi. Ako ang tiyo mo. Hindi mo to magagawa sa akin. Ako ang tiyo mo. Baining na asikaso na ang lahat ng ito, maaari ka bang sumama sa akin pabalik sa bahay ng Xie? G, Xie, ako ang anak na babae ng pamilyang Bai. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Si Bai Ning, isang probinsyanang galing sa bundok, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Dapat mong pag-isipan ito. Dahil lang siya ang nagligtas sa aking pamilyang Xie. Kami ng pamilyang Xie, magbabayad sa mga nagligtas ng aming buhay. Oo nga, ano ka ba? Ang nobyo mong pinaghirapan mong habulin. Hindi ba narito? Okay ka munting kaibig-ibig. Bulok na ang buong katawan mo dahil sa akin nag-aambisyon ka pa kay Jixie? Hindi, Gigi, huwag kang makinig sa kanya. Wala akong kinalaman sa kanya. Ikaw lang ang minahal ko. Minahal mo ako? Karapat-dapat ka ba? Maliban kay Aning, walang karapat-dapat maging asawa ko. Tama, at salamat sa mga walang utang na loob na ito. Kung hindi sila bulag. Paano ako makakapag-asawa ng ganito kagandang asawa? Paulit-ulit ninyong inapi ang aking nobya, yan ay paghamak sa aking pamilyang Xie. Mabait si Aning, hindi niya kayo pinapansin pero hindi ako katulad niya. Mula ngayon, ang pamilya Zhao at Bai ninyo ay maghintay ng pagkalugi. Wala na ang lahat. Bai Ning, bakit ka ganyan? Putang ina mo, manahimik ka. Bai Ning, wala itong kinalaman sa aking pamilyang Zhao. Lahat ito ay dahil sa pamilyang Bai at kay Bai Jiro. Pwede bang palampasin ang aming pamilyang Zhao? Ngayon ko lang nalaman, huli na ang lahat para magsumbong. Nanay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin mo? Kung talagang magbabangkarote na ang pamilya Bai ngayon, wala rin akong magagawa. Ang galing mo ngayon sa wakas. Makakauwi ka na sa bahay ng mga Xie kasama ko. Ang galing ko, walang anuman. Nakakatakot. Nakikita ni Baining na pamilya tayong lahat. Makiusap ka para sa akin, G. Xie, huwag ninyong pabayaang mabangkarote ang pamilya namin. Sige? Ikaw ang may gawa nito. Sana'y tigilan mo na ang mga nakakadiring bagay na ito. Bai Ning, huwag kang magpakalayo. Si Baining, huwag mong kalimutan. Nung bata ka at nagugutom, binigyan kita ng kalahating tinapay. Dapat bang may tubo ang tinapay na ito? Yung kalahating tinapay na maasim ang tinutukoy mo? Kaya kong ibalik sa'yo ang 1,000 pirasong maasim na tinapay? Kaya mo bang kainin? Si Bai Ning ay may utang at may amo, lahat ay ideya ng kanyang pamilyang Bai at ni Bai Jiro. Wala itong kinalaman sa aking pamilyang Zhao. Zhao Qingshu, ikaw. Ikaw, ano ka pa dahil sa iyo kung hindi ka nakikipag-ugnayan sa akin para magpakasal? Paano ako makakasakit kay Jixi? Nasangkot mo ang aking pamilyang Zhao. Nang napakasama, inaabisuhan kita ngayon. Gusto kong iwaksi ang kasal. Anong Kuya Qingshu? Nakalimutan mo na ba? May suporta ka ng mga tao mula sa Fengming Group sa likod mo. Malapit na silang dumating. Hindi na natin kailangang matakot sa kanila. Tama. Ang aming pamilyang Zhao ay nakipagtulungan na sa Fengming Group. Nandyan ang Fengming Group. Anong kinakatakot ko sa pamilya Xie? Oo, darating ang Fengming Group sa sandali. Maglagda ng kontrata sa aking pamilyang Zhao. Titingnan ko kung ano ang gagawin mo kapag dumating ang kanilang mga tao. Bagamat sakop ng pamilya Xie ang langit sa kabisera, ngunit ang suporta sa likod ko ngayon ay ang Fengming Group. Hindi ako takot sa iyo. Ang pamilya Xi ay isang utot sa harap ng Fengming Group. Ang branch manager ng Fengming Group na si Wang Chao ay dumating. Sino ito? Sino ang may lakas ng loob sa aming Fengming Group? Suportahan ang Rengxin Hospital para magkagulo. Master Zhao, pakinggan mo ang tono ni Manager Wang nandito para tulungan tayo. Ikaw ba ang nagpunta sa kanya? Nakapunta na si Wang Chao sa pamilya Zhao dati. Baka naman inutos ito ng kanyang ama? Siyempre, ang Fengming Group na ito ay may pakikipagtulungan sa aming pamilya Zhao. Tiyak na dumating si Mr. Wang para sumuporta sa atin. Baining, narinig mo ba? Kahit ibenta mo ang sarili mo sa pamilya Xie, ano naman ngayon? Ngayon may suporta na tayo ng Fengming Group. Kahit suportahan ka ng pamilya Xie, anong magagawa mo? Baka naman mas magaling ang pamilya Xie kaysa sa Fengming Group? Paano mo nasisigurong nandito siya para tulungan si Zhao Qingshu?
Kung hindi ako nandito para tulungan si Kuya Chingshu, para sa'yo ba? Hindi mo nga nakikita kung sino ka? Karapat-dapat ka bang makipag-ugnayan sa Fengming Group? Huwag mong isipin na yung mga panloloko mong yan na naitago mo sa pamilya Xie ay makakapagpayabang ka na. Masamang tao ka talaga sa buto. Walang may gusto sa'yo. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Kung ako ang nasa kalagayan mo, dapat nung humihingi pa siya ng awa, umuwi na siya ng walang mukha. Kaysa magpatuloy dito, tumatalon-talon na parang palaka. Hoy, talon lang ako ng talon. Bakit may tao mula sa Fengming Group ngayon? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit siya nandito? Mr. Wang, salamat sa paglaan ng oras sa iyong abalang schedule para makita ako. Anong antas ka ba? Bibigyan kita ng muka. Ngayon, narito ako para mag-anunsyo ang kontratang 100 bilyon ng aming Fengming Group. Dumating siya sa Rengsin Hospital kasama ang kontratang 100 bilyon na ito. Baka naman talagang gusto niyang makipagkontrata sa pamilya Zhao. Huwag kang mag-alala sa sarili mong tao. Sabi ni Kuya, pansamantalang ako muna ang mamamahala sa Fengming Group at ipapadala sa akin ang proyektong 100 bilyon. Siguro siya ngayon. Maaring itanong kay Mr. Wang kung sino ang partner sa pakikipagtulungan ngayon. Kontratang 100 bilyon. Ang pakikipagtulungan ay sa pamilya Zhao. Ano? Hindi mo ba nalalaman? Ito ay personal na pinagpasyahan ng pamilya Zhao at ng aming punong tanggapan. Nakita mo ba? Ang Fengming Group na ito ay gustong suportahan ang aking pamilya Zhao. Ano ang pamilya Xie mo sa harap ng Fengming Group? Ginoong Zhao ngayon sa suporta ng Fengming Group, ang pamilya Zhao ay tiyak na magiging isang nangungunang pamilya sa China. Wang Chao, tatanungin kita sa huling pagkakataon para kanino ang kontratang $1 billion na ito? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Ang kapal mo. Pinapaligiran kita. Ginoong Xie. Ito ay isang pakikipagtulungan ng aking pamilya Zhao at ng Fengming Group sa daang bilyon na pondong ito. Ano ang pamilya Xie mo sa harap ko? Anong magagawa mo sa akin? Mga tanga, anong karapatan meron kayo para labanan ang aking pamilya Xi? At saka, sapat ba ang aking pamilya Bai para makipagkompetensya sa pamilya Xie mo? Sa panahong iyon, akala mo ikaw pa rin ang pinuno ng pamilya Xie, baka maipatapon ka sa labas at maging isang asong ulol. Hoy, Lu Qingyuan, alagaan mo ang aso mo o gigibain ko ang imahe ng bahay mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang kapal mong sabihin sa amin. Ang kinatawan ng Fengming Group ng ganyan, tinatawag mo siya sa pangalan. Baliw na babae, anong ginagawa mo? Sino ang matatakot mo sa isang tawag? Akala mo ba talaga may tawag ka? Yun na ba yung malaking tao? Hindi ko lang siya maaaring utusan. Ang buong Fengming Group ay dapat sumunod sa mga utos ko. Ikaw lang. Nababaliw ka na ba? Ang ganda ng panaginip. Kung hindi parusahan ang isang tulad ni Ginoong Wang, ano ang dignidad ng Fengming Group? Nasaan ang mukha mo? Ang kapal ng mukha mo ngayon ay papaluhurin at papaiyakin kita sa harap ko para aminin ang pagkakamali mo. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sinumang mag-aabuso sa iyo. Baining, hindi lang ngayon ang katapusan mo, maging ang buong pamilya Xie ay sasamahan ka hanggang wakas. Ako ang kumakatawan sa Fengming Group para isara ang bunganga mo. Hindi mo maikakatawan ng Fengming Group dahil tinanggal ka sa trabaho. Tanggalin ako? Isang tawag lang na 5 segundo. Natawa ako ng malakas. Gawin mo! Tigilan mo yan. Narito na ang kataas-taasang utos ng Kunlun. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Sino ang tatakutin mo sa sirang token na yan? Ibalik ang kataas-taasang utos. Bah! Ang kataas-taasang utos ng Kunlun ay makapag-uutos sa aming lahat sa Fengming Group. Maaari pang maglipat ng bilyon-bilyong dolyar sa buong mundo. Paano magkakaroon ng kataas-taasang utos ang isang prom-D tulad niya? Saan ka nanggaling? Sino ka? Gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hoy, ikaw? Hindi lang siya isang napakahusay na doktor at ang kataas-taasang utos ng Kunlun. Siya ba? Peke yan sigurado, kasi nungalingan ang kataas-taasang utos na ito. Peke! Lumuhod ka. Kiwang, ano ang ginagawa mo? Sa sandaling lumabas ang kataas-taasang utos, kami sa Fengming Group ay lahat sumusunod. Totoo siya. Ay nako. Paano mangyayari iyon? Kahit na totoo ang Supreme Order na ito, tiyak na ninakaw ito ni Baining. Kamusta ano?
Nasa gate na at naghihintay si Jilu. Sinabihan akong huwag gumalaw. Ayos. Huwag mong isipin na matatakot ako sa Supreme Order. Sasabihin ko sa'yo, pagdating ni Jilu, patay ka na, tulong. Ibigay mo sa akin ang Supreme Order na hawak niya, ininsulto niya ang aming Fengming Group, Baining. Wala kang kasalanan. Baining, ininsulto mo ang Fengming Group. Ibig sabihin, kaaway mo na ang buong kabisera, kaaway ng buong pamilyang Chino, lahat ay parurusahan. Mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo sa lupain ng China. Baining, sa pagtingin sa dating pagmamahala ng Pamilya Bai at Pamilya Zhao namin, maaari kitang bigyan ng paraan. Gusto mo akong bigyan ng paraan? Tama, basta ibigay mo lang ang Supreme Order na hawak mo at lumuhod at humingi ng tawad kay Ji, Wang namin. Pagdating ni Jilu, baka maaari kitang bigyan ng paraan. Hahaha, Baining. Basta lumuhod ka ng kasyasya sa amin baka sakali pagdating ni Jilu at nagbigay ng pasensya. Sa ngalan ng Fengming Group, inuutusan kitang lumuhod. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, maaari kong ipagkaloob ang buhay mong aso. May mga normal bang tao rito? Kung ang utak ay maaaring lumipad, ito ang paliparan isa-isa. Ayaw mong uminom ng handog na alak, halika. Hawakan ninyo siya para sa akin magmano. Ibigay mo sa akin ang Rengsing Group ay teritoryo ng Pamilya Zhao. Tingnan ko kung sino pa ang makakatulong sa iyo. Tara na. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob. Bibi, Baining, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Walang sino man ang mambubuli sa iyo. Ito ang bayani na sumagip sa dalaga panahon na para makilala ko. Huwag kang umalis, hindi pa tapos ang palabas. Tigilan na ang lahat. Giltalu, Global Head ng Fengming Group. Sayang ang pagbisita ni Jilu, patawarin mo ako. Jilu, sakto ang dating mo. Ito ang lalaking nagnakaw ng Supreme Order ng grupo namin. Bobo, gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Walang makakapagnakaw ng mga bagay ng Fengming Group. Jilu, kumalma ka. Totoo ang sinabi ni Ji Wang. Sino ka? Dito ka ba dapat nagsasalita? Jilu, si Miss Baining ang tagapagligtas ng Pamilya Sieko. Siya rin ang magiging asawa ng Pamilya Sieko sa hinaharap. Hindi ko papayagan ang sinuman na hawakan siya. Pamilya siya. Wala sa harap ko. Pinagbabawalan ka ni Luching Yuan, nakausapin siya ng ganyan. Baining, paano mo nakakausap ng ganyan si Jilu? Hayaan mo na kung na-offend mo ang maraming pamilya sa Haicheng. Nangangahas ka pang sumigaw sa Fengming Group. Hindi mo lang alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Palad. Kanang palad dapat paluin ang ganitong bibig. Nangangahas kang pagbantaan ng bunsong kapatid ko. Madali lang suntukin ka. Mangahas kang saktan siya muli. Wawasakin ko ang buong angkan mo. Bunsong kapatid. Si Baining pala ang batang junior sister ni Jilu. Paano nangyari yon? Junior sister. Miss na kita. Sige, muntik mo nang makuha, kuya. Paano kung marami? Sino siya sa'yo para sa kanya ka sumigaw sa akin? Masakit ang puso ko. Wala na bang puwang si kuya sa puso ni Aning? Siya... Xiacheng Xie family, si Xie Tingchuan. Ay, nag-propose kay Bibi Baining. Ah? Ano ang relasyon ninyo? Siyempre, relasyon ng mga mag-asawang hindi pa kasal. Junior sister, talagang manlalason ka ng mga bulaklak ng peach. Huwag naman ganyan. Unahin muna natin ang negosyo. Ah! Makinig kayo, si Baining ay junior sister ko, si Luching Yuan. Ang sino mang mang-istorbo sa kanya ay mang-istorbo sa Fengming Group. Makinig ka, si Baining ang aking junior sister. Sinong mang-aasar sa kanya dahil inaasar mo ang Fengming Group? Ito. Totoo pala. Si Baining pala ang junior sister ni Jilu ng Fengming Group. Ang pinuno ng pamilyang Xie ang kanyang nobyo. Bulag ang babaeng yan. Di makilala ang mga dakila. Huwag ninyo kaming isipin ng masama. Patawarin ninyo kami. Na-offend mo ang junior sister ko at hihingi ka ng tawad? At ang lakas ng loob mo. Na maglagak ng pribado ng kontratang 100 bilyon. Sa pamilyang Zhao, traidor ka, karapat dapat kang mamatay. Nagkakamali po ba kayo, Jilu? Aamin ako sa inyong dalawa ngayon. Patawarin ninyo ako ngayon.
Doon ka mag-amin kay Jesus. Mula ngayon, tinanggal ka na sa Fengming Group. Bawal ka na sa buong industriya. Gagawin kong sa buong CCT, hindi. Sa buong China. Wala nang lugar para sa iyo. Hindi, Jilu, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. May tao bang maghatid sa kanya palabas? Jilu, ano ang nangyari sa junior sister mo? Plano lahat yan ni Wang Chao. Wala yan kinalaman sa pamilya namin. Walang utang na loob ang pamilyang Zhao, taksil at sinira ang kasunduan sa kasal. At ininsulto ang kapatid ko ng pera sa engagement party. Akala mo ba ang mga to? Hindi ko alam. Baining, alam mo naman pamilya tayong lahat. Noon pa yon, nagkamali ako, kasalanan namin. Pamilya. Karapat-dapat ka rin. Isang bilang ang sino mang nanakit sa aking munting junior sister ngayon. Hindi makakatakas ngayon. Baining, kasalanan namin noon, kasalanan ng aming kayabangan, bulag kami. Hindi ko sinasadya na sirain ang kasunduan natin. Pareho. Kasalanan niya lahat nitong putang ito na nangakit sa akin. Zhao Qingshu, anong ibig mong sabihin? Ikaw yung parang tangang kumakapit sa akin noon. Akala ko pa naman may kakayahan ang pamilya Zhao. Hindi ko inaasahang isa ka palang talunan. Hoy! Ikaw na babae, may mukha ka pang magsabi kung hindi nakasakit ang pamilya Bai sa pamilya Xie. Ngayon, nasaktan ko na naman ang Fengming Group, ang pamilya ko. Paano ako naisangkot sa'yo hanggang ngayon? Gusto kong ipawalang bisa ang kasunduan natin. Hinampas mo ako? Ipawalang bisa mo. Yang duwag na yan. Sino bang may pake? Hinampas mo ako? Parang asong nag-aaway. Simula ngayon, lubusan na kayong haharangan ng Fengming Group ang Zhao at Bai. Gusto kong lahat kayo'y mabangkarote. Ano? Senior brother, sinasaktan mo ba ang isang asong nalulunod? Siyempre, paano ko pa maghihiganti para sa aking munting junior sister? Mr. Lu, hindi nyo pwedeng gawin to. Ang pamilya ko ay may 100 bilyong kontrata sa Fengming Group. Hindi ba't may pinagsasabi kayo? Kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyon. Yan ang ibinigay ko sa kapatid kong babae. Ang orihinal, lihim na tinulungan ng Fengming Group ang pamilya Zhao dahil kay Baining. Bainyang po. Pwede pa ring magbilang ang ating kasunduan. Pwede na tayong kumuha ng sertipiko ngayon. O kaya naman, pwede akong sumali sa Fengming Group mo. Kung hindi, gagawan ko kayong dalawa ng masama. Ngayon ko lang nakakita ng taong ganito kakapal ang mukha. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mong sabihin iyan, sa totoo lang, may kasunduan din ng kasal ang ating pamilyang Bai at Zhao. Kung talagang ikakasal kayo, ang mga araw ng kasiyahan ay nasa harapan na. Ibibigay ko sa iyo ang blessing na ito. Gusto mo ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Maglakas loob kang maghangad sa magiging asawa ko mula sa pamilya Xie. Ihayag, mula ngayon, lubusang i-block ang pamilya Zhao. Mula ngayon, papahirapan natin ang pamilya Zhao hanggang sa mabankrupt sila. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Pakiusap, ipagmakaawa mo ako. Ayan na. Okay, tapos na rin sa wakas. Babalik na ako sa bundok. Anong balik sa bundok? Uuwi ka na ba sa bundok? Iniisip ko yung sinabi ng master tungkol sa Red Luan Tribulation. Niloloko mo ba ako? Sinabi niya sa akin na mamamatay siya kung hindi siya makapag-asawa sa loob ng 7 araw. Tingnan mo, matagal nang naputol ang kasunduan ko kay Zhao Qingshu. Ayos lang din naman ako. Bakit hindi na lang ako ang umuwi sa bundok at magluto para sa iyo? Ito. Ano ba, junior sister? Huwag kang magmadaling umuwi sa bundok. Ako muna ang uuwi at magtatanong sa master. Huwag kang mag-alala. Ano pa ang itatanong sa master? Hindi na. Mas mabuti na akong umuwi ng mag-isa. Aray, master, sumagot ka rin sa wakas sa telepono. Nako, sabi ko na sa'yo. Huwag mo akong istorbohin.
May malaking nangyari. Naputol ni Aning ang kasunduan niya sa pamilya Chow. Nahulaan ko rin na niloloko mo siya. Naghahanda na siyang bumalik sa bundok ngayon. Ano, babalik si Anin? Opo, Master. Hindi, pakiusap huwag mo siyang payagang bumalik. Oo, kung muling magluluto para sa atin si Anin, mawawala sa atin ang buong Fengming Mountain dahil sa kanya. Sige. Master, may paraan ka ba? Hello po, Master. Babalik na po ako sa bundok, Fengming. Bakit mo ko bigla binaling tinawag? Ito, Aning, nakalkula ng Master na hindi pa tapos ang iyong panganib sa pag-ibig. Di ka pa rin makakauwi sa bundok? Niloloko mo na naman ako. Master, yung si Zhao Qingshu na yon, talagang di mapagkakatiwalaan. Naghiwalay na kami. 7 araw na ang nakalipas. Ayos na ayos naman ako. Ano ba itong Red Luan Tribulation na to? Ginawa-gawa mo lang yan para lokohin ako. Hoy, aray. Paano kita lolokohin? Para sa akin, magbilang ka. Nalaman ko na ang totoong target ng iyong panganib sa pag-ibig ay hindi si Zhao Qingshu. Ibang tao pala. Siya lang ang dapat mong pakasalan para maging mabuti ang iyong kapalaran. At magkaroon ng tamang landas. Ha? Sino yun? Saan? Malayo sa harap mo. Naalala mo, dapat kayong ikasal bago mag-fame kuto ng hapon ngayong araw. Kung hindi mo malalampasan ang panganib na ito sa pag-ibig, nakataya ang buhay mo. Pero saan ko hahanapin ang mapapangasawa ko ngayon? Aray, lumingon ka lang, hanap mo na. Hoy, sige. 5% na lang para sa akin. Ay, hindi, umatras. Sige, magpapatay muna ako. Nasa likuran ko pala ang mapapangasawa. Master, sigurado ka ba dito? Binibining Baining. Binibining Baining. Totoo ba yun? Alam ko na ang sasabihin mo, pero huwag muna, makinig ka muna sa akin. Gwapo, emergency sa buhay ko. May oras ka ba? Samahan mo ako sa civil registry para magpakasal? Ano? Yung sinabi mo dati para mag-propose sa akin, hindi yon kasali. Siyempre kasali yon. Wala nang oras. Bilisan natin at kumuha ng marriage license. Hoy! Hindi na ako makapaghintay. Hintayin nating matapos ang trabaho sa Civil Affairs Bureau. Hindi tayo makakalakad papunta ron, di ba? May 3 minuto ka. Lumitaw ka agad sa harap ko. Tara na. Kinongsiye, saan kayo pupunta ni Binibining Bay? Sa Civil Affairs Bureau. Kumuha ng certificate. Ano? Salamat, Ginoong Xie. Ang bilis ng pangako mo. Hindi. Nako, biglaan naman ito. Hindi biglaan. Ito ay usapin ng buhay. Mas maaga, mas mabuti. Hindi naman kayo pumatay ng tao. Ginoong Xie, ang bilis mo parang gawang China. Tigilan mo yung kalokohan. Mag-ingat ka, baka mabawasan ang lahat ng panalo mo. Sige. Uy, Jichi. Hindi mo ba dinala ang iyong account book? Kailangan pa ba ng household registration book para makakuha ng marriage certificate? Tama, kailangang nakarehistro sa household registration book ang kasal para makapagpakasal. Kung hindi, sa tingin mo ba dapat mag-shoot ng short video, si G ba? Pero saan ako kukuha ng account book kakababa ko lang ng bundok? Xie. Okay, ang inyong pamilyang Xie ang pangunahing pamilya sa kabisera. Isa ka pang tyrant. Wala na talagang ibang paraan. Binibining Baining. Bagaman ako si Jiba, kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran. Akala mo ba nagfi-film kami? Well, wala na talagang magagawa. Mukhang wala na akong choice kundi bumalik sa pamilyang Bai. Binibining Baining. Pareho lang din naman kung ibang araw ka nakukuha ng certificate. Huwag kang mag-alala, tutuparin ni Shiting Chuan ang kanyang sinabi. Talagang walang pagsisisi. Ano ba, weird ka? Hindi ako takot na tumakbo ka. Sadyang hindi naghihintay ang oras. Dapat ikasal ako sa'yo ngayong araw. Gusto talaga niyang pakasalan ako ng ganito. Gusto kong magpakasa sa loob ng 10 minuto. Okay, salamat. Iayos ko ito para sa iyo sa loob ng 10 minuto. O ikaw ba ang maaasahan? Buti na lang natapos bago mag-off-duty ang mga staff. Ngayon, sa wakas ay makakaya ko na.
makakaano. Wala. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, maging ako na si Xie Tingchuan o ang pamilyang Xie, lahat ay sayo. Ginang Xie. Sana'y gabayan ninyo ako sa hinaharap. Tapos na. Nagmamadali akong kumuha ng certificate, mukhang hindi lang dahil sa tamang tadhana. O dahil ba medyo gusto ko siya? Sana'y gabayan mo rin ako sa hinaharap, Gigi.